Pink Lawan hindi sumasali sa mga protesta at rally dahil ayaw nila na si Vice President Sara Duterte ang maging presidente. Tatlong sikat na political group ngayon ang tila nagbabanggaan ngayon sa kasalukuyan kasama ng kanilang mga taga-suporta. Sino ang may boses? Sino ang may puwersa? At sino ang may alam? Loyalista, mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos, mga DDS, mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, mga Pink Lawan, mga taga-suporta ni dating Vice President Leni Robredo at dating Pangulong Noynoy Aquino. Ngayon sa kasalukuyan, maraming nagtatanong, maraming nakakapansin bakit tila may sariling protesta ang mga Pink Lawan at iba ang kanilang sinisigaw. Dahil hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang sinisisi, maging si Vice President Sara Duterte ay kanila ding isinisigaw laban sa korupsyon. Ito na nga, pagkatapos ng mala teleserye na mga pasabog ni Zaldico, ito ang naging pahayag agad ni Senator Bato de la Rosa, isa sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, tahimik ang mga Pink Lawan at mga komunista sa pag-expose daw ni Zaldico. Agad naman na sumagot si Senator Kiko Pangilinan, hindi kami nananahimik, nagmamasid kami at naninimbang ng husto kung ano ang paniwala namin na makakainam. Nakuha nyo ba ang istorya? Well, magbalik tanaw tayo at himay-himayin natin kung bakit nga ba na kailangan manimbang ng mga Pink Lawan ngayon sa kasalukuyan. Noong 2016 presidential election ay nanalo bilang Pangulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ama ni Vice President Sara Duterte. At tila sa mga panahon na yon ay lumakas ang puwersa ng mga oposisyon o mas tinatawag na mga Liberal Party o mga dilawan. Sa pangunguna ng ilang mga kilalang politiko ngayon sa kasalukuyan na si Senator Riza Hontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, dating Senator Leila de Lima at dating Senator Trillanes at iba pa. Sinabayan pa sa Kongreso ng mga oposisyon ng mga party list katulad ng Kabataan, Gabriela, Akbayan at iba pang mga party list. 2017, isang taon pa lamang pagkatapos maluklok bilang presidente si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay tila hindi nila nakaya ang puwersa ng Pangulo. Napakulong agad si dating Senator Leila de Lima sa ilalim ng Administrasyong Duterte. In short, iba ang lakas at popularidad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang termino. In the end, humina ang puwersa ng mga dilawan. Well, fast forward muna tayo. Paano ba nabuo ang Uniteam versus Pink Lawan? Noong 2022 presidential election, Vice President Leni Robredo bilang Pink Lawan. Katambal niya si Senator Kiko Pangilinan bilang isang dilawan. Kaya naman, nabuo ang Pink Lawan. At dito rin nabuo ang pinakamalakas na puwersa sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos, Red. Katambal niya si Vice President Sara Duterte, Green. Kaya nabuo ang Uniteam. Sa huli, nakakuha ng pinakamalaking boto in history si Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na umabot ng mahigit 33 million na mga botante. Well, fast forward tayo ulit ng konti. Pagkalipas lamang ng ilang buwan pagkatapos manalo bilang Pangulo at Vice Presidente ang dalawang Uniteam, well, nagimbal ang buong Pilipinas. Dahil dito na tila nagkaroon at nag-umpisa na ang lamat at hidwaan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte dahil sa confidential fund. Sa huli, nawala na ang Uniteam at pinalitan na ng DDS at mga loyalista. Lumipas ang taon habang nagbabanggaan ang mga DDS at mga loyalista, tila hindi nila napansin na may isang bumibuelo at tila lumalakas na puwersa ng mga Pink Lawan. Ang tanong, nagkahiwalay lang ang Uniteam? Lumakas na agad ang Pink Lawan? Well, ang sagot ay sa naging resulta ng 2025 midterm election. Ang mga Gen Z ang humusga. Marami ang nagulat. Yes, sa naging resulta ng 2025 midterm election. Dahil ilang buwan bago ang 2025 midterm election, bibihira makapasok sa mga senatorial top 12 survey si Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan. Maging ang nangunang Akbayan party list ngayon ay tila hindi naman nakakapasok at ang ML party list ni Leila de Lima. Pero iba ang naging resulta.
Dahil sa huli, nanalo ang mga pambato ng mga pinklawan ng mga senador at akbayan party list noong nakaraang 2025 midterm election. Kung saan, ayon sa COMELEC na inilabas niyang data, mahigit 18.3 million na mga Gen Z ang bumoto at malaking porsyento dito ay nagpapanalo at bumoto sa mga pinklawan. Ngayon sa kasalukuyan, puntuhin na natin bakit nga ba hindi isinisigaw ng mga pinklawan sa kanilang mga rally o protesta ang BBM resign. Napakasimple lang. Dahil sa oras na manawagan ang mga pinklawan sa kanilang protesta na BBM resign at magamit nila ang kanilang napakalakas na mga impluwensya at puwersa, ang magbibenepisyo dito, si Vice President Sara Duterte. Ito ang ayaw mangyari ng mga pinklawan na makabalik sa kapangyarihan ang mga Duterte. Well, makinig. Tandaan, isa sa mga dahilan kung bakit noon pa hanggang ngayon sa kasalukuyan ay tila hindi napapanagot ang mga totoong may sala at mga nagnakaw sa kaban ng bayan? Ang sagot, dahil ang mga Pilipino ay nahahati ang kanilang mga pagkakaisa. Isinisigaw, kailangan managot si Pangulong Bongbong Marcos. Didepensahan ito ng mga loyalista. Isinisigaw na kailangan managot si Vice President Sara Duterte. Dinidepensahan ito ng mga DDS. Sinisigaw naman ng mga pinklawan na kailangan managot si Vice President Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Pero tila, naninimbang ang resulta, kahirapan. Tila ang ganitong mga sistema ay naging sakit na ng lipunan at ng ating bansa, na ang mga politiko ay ginagamit ang kanilang mga pera at mga taga-suporta para lang pagtakpan ang kanilang kasalanan.